paliwanag na merong kasosyo na hindi kapatid. Yun. Ngayon, nakita na nga, magsisinungaling ka pa, Brad Daniel. Nakita na nga ng mga kapatid, meron talagang, lalo na yung mga nagpunta ng Brazil, gagawin mong mga sinungaling yun. Na kaya napipigati sila, nakita kasi nila yung totoo. Kaya manindigan ka, Brad Daniel. Huwag kang magsisinungaling. Pag pinagpatuloy mo yung pagsisinungaling na ginagawa mo, sa demonyo ka. Ikaw po mismo nagsabi niya, di po ba? 2 panig lang. Sa Diyos, sa demonyo, sa liwanag, sa dilim. Kasinungalingan, katotohanan. 8:44 ng 1. Yung sinungaling sa demonyo yon. Kaya wag kayong magmamaru-marunong. Meron pa dyan sa dun sa New Zealand, yung Eric Quinto. Sabi niya, buti na lang pangit ako, kung hindi, ang lakas din ng loob kong mag-live. Kumpara naman sa'yo, mas pogi naman talaga ako, Eric Quinto. Kaya binlock na kita kasi ayokong nakikita yung mga mo sa newsfeed. Itong si Jane Angeles na to, binlock ko na rin. Ay, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na ako yung block niya. Ako nang block sa kanya. Dahil, biruin mo, hindi ba pamumusong? Hindi ba blasphemy yung ginagawa mo sa Panginoong Jesucristo? Pero, kung ang Kristo mo, bula ang Kristo, hindi blasphemy yon. Tama lang na sabihin mo yon. Doon sa Kristo mo na bulaan. Na meron siyang kurikong, meron siyang ketong, etc. Meron siyang buni, alipunga, etc. Eksema. Kasi bula ang Kristo yung Kristo mo. Hindi na ako magtataka bakit inahampas ka ng walker ng dati mong asawa dahil yung bunganga mo dalahira. Hindi ka marunong manindigan sa katotohanan. Hindi ka marunong magpasakop sa iyong asawa. Kaya yun. Sinasagot ko lang po yung mga tanong na ano po ba ang naging trabaho ninyo kay Sisbeth? Marami po akong trabaho. Tagaluto, construction worker, hardinero, basurero, masahista, ano pa ba? Name them. Lahat. Kulang na lang dilaan ko yung puwit nila. Yun ang katotohanan. Pero wala akong sahod doon. Pagka hindi ka po pwedeng makita nilang umupo, makakatikim ka ng mga salitang hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Yun po ang katotohanan. Masakit man madinig, lalo na dun sa mga panatiko, dun sa mga sarado ang isip, pero kung pong bubuksan ninyo ang mga, anong mapapala ko dito sa ginagawa ko na to? Yung Jerome Regalario na yan, sinasabi, ginagamit ko lang yung pagla-live ko dahil sa live selling ko. Hello, kumikita ako dito at meron pa akong ibang source of income bukod dito. At saka yung mga binebenta, actually, magpapatunay yung mga kapatid na nagme-message sa akin, bro, saan mo po ba nabili yung barley ninyo, etc., etc. Kaya doon sa mga unang bahagi ng mga post ko, kinukwento ko doon kung saan ko nabili Kaya lang, yung ibang mga kapatid, syempre, nasa iba-ibang lugar, malalayo, gusto ring bumili, di nagbenta na ako. At mas marami yung pinamigay ko kaysa sa kinita ko. Kaya ikaw, Jerome Regalario na yan, wag kang maligo ka muna. Bago ka magko-comment ng kung ano-ano, maligo ka muna, yun ang pakiusap ko, para magmukhang mabango ka, kahit papaano. Ayokong mamersonal, kaya lang namemersonal ka. Kanino ka kumakampi? Doon sa Pidodida? Kakampi ka ng demonyo kung ganun. Maliwanag yun, kakampi ka ng demonyo. Biro mo, kakampihan mo yung Pidodida. Bro, ano po yung Pidodida? Kasi suggestion po nung kapatid yon na nagmamalasakit. Masakit pakinggan yung salitang sinasabi mo. Baka maban ka pa, sabing ganyan. Sabihin mo na lang Pidodida. Ngayon, ano ba yung Pidodida?
Yung Pidodida, ano po yun? Ginawa lang po namin yun. Pero ang kahulugan po nung salitang talagang ginamit ko, doon sa mga previous video ko, nangahalay ng bata. Ano po ba ang